evening, everyone! Pakibati naman yung katabi mo ng isang magandang gabi. Sige, kausapin mo siya, kamustahin mo siya. Yan. Alam mo ako may sakit siya ngayon. Alam mo siya ako may sakit. Taas nga kami may sakit ngayon. Parang lahat ng tao may sakit ngayon. Sorry po sa boses ko ngayon. Kasi may sakit ako. Every time, lagi naman ako may sakit. Lalo parang, napansin niyo ba? Last time din, hindi din ako okay. So nagsalita ako. Actually, this message this evening, I have prepared it weeks ago na kasi ginamit ko to, ay shinare ko na to sa afternoon service doon sa parents service. And though marami pa rin akong binago na natapos ko lang kanina bago tayo mag-start. May sakit din ako nun. Tapos ngayon may sakit din ako. So parang major ko siya. Pero ayan, sa mga may sakit ngayong gabi, naway pagalingin tayo ng Diyos sa yung kanyang message. Amen po? Amen. So, welcome po muli sa ating youth service. Ayan. Hello po, mga kabataan at mga kananayan na nandito. Pwede ba batiin yung ulit yung katabi mo. Ayan, i-welcome mo siya sa ating service ngayong gabi. At tayo po ay ang daming bagong mukha ulit. Ang daming nagbabalik ngayon kasi parang 2 days ago, nagkaroon ng visitation, tama ba, sa mga kabataan natin na medyo hindi na nagpapakita, kaya nandito sila ulit ngayon. Palakpakan naman natin sila. Pero also sa mga new faces na nandito muli, ayan, welcome po muli sa inyo. Sa mga hindi nakakilala sa akin, nagpapakilala ko. Ako po si Kuya Ansel, isa sa mga staff dito po sa ating church, especially dito sa LPCM. At ngayong gabi ako po natasa mag-share sa inyo ng ating mensahe. At tayo nagpapatuloy sa ating series for the month of August. Ano nga po ulit yun, mga kabataan? Alam niyo kayo sa gitna. Siya alam niyo na. Kayo. Humility o ano talaga humility? Papakumbaba or kababaang loob. At nakakatuwang isipin na sa loob ng many Sundays, actually, 5 yung Sundays for this month. And iba-iba yung mensahe na pakinggan natin for the same thing. Tama po ba? Ayan, nakakatuwa. Kasi last time, nandito pa kayo last week. Sino nag-share last week? Si Pastor Rex. And tungkol sa yung tinuro niya? Tungkol sa pride naman, di ba ako balik ng humility. Wala lang, creative lang ng mga preachers ngayon na talagang magkaroon ng sariling atake doon sa ating tema. And I think yung ating pong pag-aaralan ngayong gabi, ngayon pa lang siya mapapakinggan. Kasi, very unique din siya. And though, hindi siya sobrang malapit sa tema natin, I believe, ito yung message niya sa akin, sa tema natin ngayong buwan. And pinamagatan ko po yung ating mensahe ngayong gabi na greater than the status quo. Sabihin nyo nga, greater than the status quo. Nakakabulon. Alam nyo ba yung status quo? Mamaya malalaman nyo kung ano yan. Pero ang ating pong mensahe matatagpuan sa unang aklat ng Biblia, sa Book of Genesis, chapter 48, verses 8 to 20. Mahaba, di ba? Pero babasahin natin yan. Kaya tayo po lahat ay tumayo. Operators, pag-disinfect po nung mic ko after. Sorry. Okay. Tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos ngayong gabi. Sa English muna, ang gamit po natin ay the International Version. Ready? Let's read. 1, 2, 3, go. When Israel saw the sons of Joseph, he asked, "Who are these?" "They are the sons God has given here." Joseph said to his father. Then Israel said, "Bring them to me so I may bless them." Now Israel's eyes were failing because of old age, and he could hardly see. So Joseph brought his sons close to him, and his father kissed them and embraced them. Israel said to Joseph, "I never expected to see your face again, and now God has allowed me to see your children too." What did we go? Then Joseph removed them from Israel's knees and bowed down with his face to the ground. And Joseph took both of them
Ephraim on his right toward Israel's left hand, and Manasseh on his left toward Israel's right hand, and brought them close to him. But Israel reached out his right hand and put it on Ephraim's head, though he was the younger. And crossing his arms, he put his left hand on Manasseh's head, even though Manasseh was the firstborn. Sorry about the animation. 1 to 3 go. Then he blessed Joseph and said, May the God before whom my fathers Abraham and Isaac walked faithfully, the God who has been my shepherd all my life to this day, the angel who has delivered me from all harm, may he bless these boys. May they be called by my name and the names of my fathers Abraham and Isaac, and may they increase greatly on the earth. When Joseph saw his father placing his right hand on Ephraim's head, he was displeased. So he took hold of his father's hand to move it from Ephraim's head to Manasseh's head. Joseph said to him, No, my father, this one is the firstborn. Put your right hand on his head. But his father refused and said, I know, my son, I know. He too will become a people, and he too will become great. Nevertheless, his younger brother will be greater than he, and his descendants will become a group of nations. He blessed them that day and said, In your name will Israel pronounce this blessing. May God make you like Ephraim and Manasseh. So he put Ephraim ahead of Manasseh. Tayo po sumagin sa isang panalangin. Lord, maraming po salamat sa pagkabasa ng iyong salita ngayong gabi. Lord, we believe na ito po ang Diyos, Sir God, who sees things, Lord, in a greater way than we can. At ikaw po ang Diyos, Sir God, na higit sa aming Panginoon. Your ways are higher than us, than ours, Lord God. And for this evening, Panginoon, let your word work in our hearts according to your will. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po yung mupo. Nagas niyo yung kwento? Hindi. Ang nag-talk naman ang ano natin. Nag-grade 7 natin. Sabi nila, hindi nila nag-guess. Kaya, dahil dyan, tatagalogin natin. Okay po. So, papasahin ko ulit. Ang kwentong ito ay yung time na si Israel. Sino kaya si Israel? Si Jacob ay, ano na siya? Matanda na siya. Okay, so ang nangyari kasi niyan sa kwento ni Jacob tsaka ni Joseph, si Joseph yung kanyang paboritong anak among the ilang magkakapatid na lalaki yun? 12. At yung paborito niyang anak na si Joseph ay nawalay sa kanya. Okay, alam niyo po ba yung story? Alam niyo yung story? Bakit? Ano nangyari kay Joseph? Siya po ay binenta siya ng kanyang mga kapatid doon sa Egypt. Diba? Ang nangyari, si Joseph, naghirap siya sa Egypt for a short time, and then, eventually siya po ay nag-succeed. Tama po? Siya ay naging, ano siya doon? Prime Minister. Second highest position in Egypt. Pagtapos ng Pharaoh, siya na yun. So, sobrang powerful ni Joseph. And nung time na yan, yung Canaan, kung saan nakatira yung kanyang tatay, na si Israel, si Jacob, at yung kanyang mga kapatid, nagkaroon doon ng gutom. Kaya ang ginawa ng family nila, ano ginawa? Pumunta sa Egypt, kasi sa Egypt masagana dahil kay Joseph. Di sila kasi napanaginipan niya na magkakaroon ng tagutom, so nakapag-ready sila. Nag-gets nyo? Parang nakatok na kayo, kasi wala pa, nakakastart ko pa. Gisingin mo nga yung katabi mo, alugin mo yan. Makisama kayo din, kasi may sakit ako. Okay, sige. Ayan ngayon, ang nangyari, nalaman eventually, in a dramatic way pa nga yun, na si Prime Minister pala, yung pala yung nawawala nilang kapatid. So ending, ano ginawa ni Joseph? Sabi niya, doon sa family niya, dito na kayo tumira. Okay, sa Egypt. Tapos naman sila tumira. And nung time na yun, meron ng anak si Joseph. At mataas na yung position niya sa gobyerno ng Egypt. And sabi ito na yung time na si Jacob, malabo na yung mata niya, tapos pinapakilala ngayon ni Joseph yung kanyang apo, alin? Yung kanyang mga anak, okay. Pinapakilala niya yung mga anak, sabi niya, kinuha na yung mga bata,
pinaharap na kanino? Kay Israel, kay Jacob. Tapos nung time niya, malabo na yung mata niya. Anong ginawa niya ngayon? Nung i-bless na kasi, pag i-bless kasi hinahawakan sa ulo, di ba? Okay, sino yung sa tandang kapatid? Si Manasseh. Sino yung bunso? Si Ephraim. Okay, si Manasseh tsaka si Ephraim. Ginarap sila ni Joseph kay Jacob, tapos imbes na i-bless niya ng gano'n. Anong ginawa ni Israel, ni Jacob? Kinurus niya yung kamay niya, pati kinurus yung braso. Ginanyan. Okay, so anong nangyari? Yung kanang kamay, which has the greater blessing, napunta dun sa bunso, tapos yung kaliwa, na lesser yung blessing, napunta sa panganay. Big deal ba yun? Kung tayo na big deal yun, kaya ang nangyari ngayon kay Joseph, ano sabi niya? Sa Tagalog may nakalagay dyan, hindi ko kasi pinabasa kasi ang haba eh. Pero sabi dyan, ang naramdaman ni, hindi niya daw yun nagustuhan. Ba't di niya nagustuhan? Kasi nga, hindi niya yung panganay. Kaya sabi sa tatay niya, tay, ito po ang panganay. Sabi niya, sa kanya niyo ipatong ang kanang kamay niyo. Nagigets niyo? Okay. Sabi pa na, binasa na lang natin itong Tagalog. Ayan, pero pumayag ba si Israel? Pinagpalit niya ba? Sabi niya, ay sorry, ginanan niya ba? Hindi. Sabi niya, hindi daw. Sabi niya, alam niya na magiging malaking bansa ang lahi ni Manasseh, pero mas magiging malaking bansa daw ang lahi ni Ephraim. Okay, nagigets po ba? Okay, tatak niyo muna yan sa utak niyo. Mamaya babalikan natin yan. Pero bago tayo mag-start sa message natin, may papakita muna ako sa inyo mga picture. Okay. Kailan niyo ba yung mga picture na yan? Okay, sige, sino to? Sino to nasa una? Si Elon Musk. Sino si Elon Musk? For sure, mga kabataan, kilala niyo siya, di ba? Siya ang? Ha? Sino siya? Lola ni? Sino si Elon Musk? Meron ba nakakaalam kung sino si Elon Musk? Taas kamay nang hindi kilala si Elon Musk. Yung mga parents lang pwede magtaas na kamay. Charot. Hindi nyo kilala si Elon Musk. Okay, si Elon Musk po ang pinaka-mayamang tao sa buong solar system. Okay. Sa buong mundo, wala naman ng ibang tao sa buong solar system. Kaya siya na yun. Okay po, siya yung pinakamayamang tao sa buong daigdig. Siya ang CEO ng, ano ba? SpaceX, tsaka ng, basta, marami. Sa kanya rin yung Twitter. Alam yung Twitter? Hindi na Twitter ngayon yun. Anong pangalan na ng Twitter ngayon? X. Binili niya yun. Okay, kaya nung yung X pangalan, siya nagpalit nun. Okay, sino nga siya? Siya ang mayamang tao sa buong mundo. Okay, alam niyo si Elon Musk. Pag ganun kayo sa school, sino ang pinakamayamang tao sa buong mundo? Ako. Sino? Si Elon Musk. Okay, ito naman, siya si sa random na lola na nakita ko sa internet. So, hindi ko alam kung anong pangalan niya. Okay? Okay. May lola ba kayo? Opo. Siyempre, may lola kayo. Hindi kayo buong malaki lola. Eto, sino to? Sino to? Etong nandito sa upper. Okay, ang ating Pangulo ng Bansang Pilipinas. Okay, si President Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos II. Tama ba? Or Junior. Kung ano ang pangalan niya. Kabisado. Ito naman, si yan. Hindi ko rin kilala yan. Kasi dinench ko lang sa Google. Diyan ito. Siya yung lumabas. Okay po. Next, sino to? Nakalagay, Peter Tanchi. Sino nga si Dr. Peter Tanchi? Okay. Siya po ang senior pastor ng CCF. Ano yung CCF? So, pinakamalaking mega churches dito sa buong Pilipinas. Okay, siya po yung founder and senior pastor nun. Okay po, si Dr. Peter Tanchi. Makikita niyo pagka mahilig kayo manood ng mga preaching sa YouTube, mara-recommend niya yung mga preaching niya sa inyo kung mahilig kayo. Eto, sino to? Okay, si galing, parang natin yung mga kabataan. Grabe, tinalad niya kasi malupit nila si Peter Tanchi at si Elon Musk. Okay, sino si Malupito naman? Ha? Isa siyang, nakakatawa ba? Isa siya, ano ba siya? Tao. Okay, parang ano mga tao. Ano siya? Walang tao lahat kayo. Meron na naman. Isa siyang content creator. Okay, di ba? Ano, saan ba siyang platform? Di ba nun?
Sa Facebook. Facebook, TikTok. Ayan. Okay, so siya ay very influential siya, di ba? Sobrang influential niya. Wala na kayong ibang alam sabihin kundi aray ko, tsaka alam mo ha. Di ba? Lagi na siya sabi para kayong mga ano. Okay, so ngayon, anong gagawin natin sa mga tao yan? Walaan nyo. Ano gagawin natin? Magtatawag ako Tapos may premyo. Palakpakan ng premyo. Pwede na, irugul ako pera. Sige, ganito ang gagawin natin. Ira-rank natin sila. Di ba sa class na may ranking, tapo. Ira-rank natin itong mga taong to. Sa kung paano nyo lang bet. Kung ano lang bet yung ranking. Okay, sino gusto mo? Iaakit sa stage. Pwede ba yun? Bawal. Bawal naman sa stage. Ako bababa. Bawal. Pwede ba yun? Sagot. Di, bababa ako. Kunyari, pwede. Sino gustong sumagot una? Mag-cooperate kayo mga be, kasi nung sinalita, yung tinurog ko sa dream, sobrang bilis ko. Kaya kailangan, medyo take tayo ng time dito. Okay, si Ana Marie, parang natin sa akala. Okay. Huwag ka naman ulit. Tayo. Okay, sino rank 1 mo dyan? Sa anim na yan? Rank 1, rank 2, rank 3, rank 4, rank 5, rank 6. Go! Rank 1 niya si Malupito. Rank 2. Elon Musk. Si Elon Musk. Rank 3. Si Dr. Peter Tanchi. Next, rank 4. Random Lola. Random Lola. Rank 5. Yung random dyan. Random niya. Rank 6. Kuya Ansem. Rank 6. Si Dewey. Okay. Palakpakan natin si Ana Marie. Okay, di ba alam yung basihan niya sa ranking niya. Pero yun yung ranking niya sino gusto pa mag-rank? Rana? Ayan, si pangalan mo ba? Kapit ka dito, Dewey. Baka magpupulong mo. Hindi, siya. Yung girl sa likod ni Ayan, tara ba? Palakpakan natin siya. So, hindi ko pangalan. Rhea. Palakpakan natin si Rhea. Rhea ba? Sino rank 1 mo dyan? Elon Musk, rank 2. Si Peter Tanchi. Dr. Peter Tanchi, rank 3. Malupito, rank 4. BBM. BBM, rank 5. Random rank 6. Janitor. Palakpakan natin ulit si Rhea. Diba? Ang weird ng mga ranking ninyo, meron ba parehas ng ranking kay Ana Marie tsaka kay Rhea? Parehas kami. Kasi Ate Leila, anong ranking na Ate Leila? Parehas kayo. May kopyahan kayo Okay, sige. So, anong ibig sabihin? Bakit ko yung ginawa kayo? Okay, so kasi, ang gusto ko ibuto sa inyo ngayong gabi ay bawat isang tao may kanya-kanya tayong kapangyarihan. Hindi powers na ako, wala, hindi ka na. Pero kumbaga, influence. Meron tayong meron tayong impact sa ibang tao kumbaga. Kapag sabi ko sa inyo, si Malupito, para niyang ni-restart yung kultura natin, pati yung language ng mga kabataang Gen Z. Kasi bakit? Kasi wala lang, nag-exist lang siya. Guess niyo? Sa mundo, ganun talaga, may ranking talaga. Ganun talaga sa Earth. Ano ba next slide? Sabi dyan, we live in a world that runs on ranking. Sayang yung point. Sabi, where greatness is measured by visibility, position, or dominance. So yung, yung greatness mo, sino yung dakila doon sa anim, paano natin nasusukat? Kung sino yung lagi mo nakikita, kung sino yung mataas yung posisyon, kung sino yung may power siya nung time na yan. Guess nyo ba? Pero ang tanong na sasagutin natin ngayong gabi ay, basahin na po natin, 1, 2, 3 to. But does God rank people the same way we do? Pero si Lord kaya, kung hindi ko kaya si Jesus ngayong gabi kasama natin, paano niya kaya, kung siya yung pinasagot ko, sabi, Jesus, hindi ko sumagot. Ano kaya magiging ranking niya doon sa amin? Wala. Hindi, ranking eh. Okay, sige. Best recitation to dapat silent moment yan after nung Parang dapat nakakaisip lang tayo. Kaso sila nagsagot Pero ayun nga, ang tanong na sasagutin natin ngayong gabi is, paano kaya ni Lord nirarank yung mga tao?
And makasagot natin yan kapag binasa natin yung scripture. Amen po? Amen. So, sabi dito, the Bible was written in a firstborn world. So, yung Bible po natin, sinulat siya sa panahon na ang mundo, ang greatness mo, especially sa isang family, masusukat kung pang ilang ka pinanganak. Okay? Sabi dyan, where the eldest son held unmatched privilege and power. So sa kultura nila dati, sa Bible, kahit nung time ni Jesus, o para sa Old Testament and New Testament, yung kultura ng time nila, kapag ikaw ay panganay, ikaw yung pinaka-importanteng, kumbaga, member ng family. Kasi ikaw, bakit? Ba't kaya? Ikaw yung magmamana nung yaman tsaka nung power nung head of the family, which is yung tatay. Ang nag-iba dyan. Pero sabi dyan, in ancient Near Eastern culture, the firstborn was seen as the family's truest representative. Second only to his father in authority, inheriting a double portion and leading the household's care. So kapag ikaw panganay ka, taas ka may panganay dito. Pag ikaw panganay ka, especially pag lalaki, panganay ka na lalaki, yung mana mo, mas malaki kaysa sa mana ng kapatid mo. Gano'ng kalaki? Double. Twice as big. Yung iyong mana na makukuha. And nung time nga na yan, sa story po natin, makikita natin na doon sa dalawang anak ni Joseph, sino yung panganay? Ay, nasabi dyan, no? Manase ang pinangalan niya sa una niyang anak. Si Manase po yung panganay ni Joseph. And sino yung bunso? Si Ephraim. Okay, nakita natin dyan, itong dalawang magkapatid na to, sa story pa lang nila, sino dapat yung mas lamang? Sino mas angat? Sino mas sikat? Dapat, supposedly, kung sa tingin ng tao, or ng mga tao ng time na yan, sa tingin din mismo, nung tatay nila, kaya nga nagalit, parang sumama loob nito ni Joseph kasi binaliktad, kinurus yung kamay Sa tingin ni Joseph, ang mas angat dapat dyan sa magkapatid, yung mas tanda, nasa kaya dyan. Basta, isa dyan. Nakalimutan kami pero isa dyan, si Manase dapat yung lamang, tama po. Pero sa blessing ng kanilang lolo, sino yung ginawang una? Sino yung ginawang ahead? Si Ephraim. Si Ephraim na siya yung bunso. And itong pattern na yan, hindi lang isang beses na nangyari sa Bible. Actually, makikita natin siya sa pinakaunang magkapatid pa lang sa Bible. Which is, sino kaya? Sino yung unang magkapatid sa Bible? Wala na. Si Adan tsaka si Eva. Sino? Okay, si Cain tsaka si Abel. Sabi, ay, ano ba ito? Ayan nga yun. Wait lang, sorry naman Pero ayan sila, si Abel tsaka si Cain. Nasaan yun si Cain? Ha? Ayun kasi galit. Ganun na yun. Siya si Abel kasi mukha siyang kalmado. Pero, ayan, sila yung unang magkapatid sa Bible. Nakita natin, sino yung panganay? Sino yung pangalawa? Si Abel. So, sa dapat, mas ahead si Cain kaysa kay Abel. Tama po ba? Pero sa story ng Bible, sino kaya yung mas umangat? Si Abel. Kasi po, nung tayo nag-alay sila, malalim talaga yung pinaghuhugutan na theology nitong kwento na to. Makikita natin na pareha silang nagdala ng alay sa Diyos. Tama po? Tama po. Pero ano nangyari dyan? Sabi, natuwa daw si Lord sa offer ni Abel. Pero ano ginawa doon sa offer ni Cain? Ni-reject. Okay, so basically, sakit. So basically, lumamang yung bunso kaysa sa panganay. Tama po. First time ba yung nangyari? Isang beses lang ba siya nangyari? Hindi po, makikilala natin later on sa story na itong magkapatid na to. Kilala niyo ba yan? Okay, si Isaac at si Ishmael. Na mga anak nino? Abraham. Ang una at pangalawang anak ni Abraham. So, sino yung panganay? Si Ishmael na anak ni Abraham kanino? Kay Hagar. Okay, ganito yung kwento para sa mga hindi nakakaalam. Noong time na yun, nangako si Lord kay Abraham, sabi niya, dadami yung anak mo, sobrang dami, mas marami pa sa ano. Ay, di, sing dami daw ng alin. Bitbit sa langit at buhangin sa karagatan. Ganun karami. Ang nangyari niyan, ang tanda na ni Abraham, silang dalawang ng asawa niya na si Sarah, pero wala pa silang anak. Ngayon sabi ni Sarah, ay meron akong alipin na si Hagar. Ang gawin natin ganito,
Makipagsiping ka kay Hagar para magkaanak na tayo. Gets? Kasi alipit ko yun eh, pagka may ari ko yun eh. Gets nyo? Ang naging bunga nun, si Ishmael. Okay, kaso later on, anong nangyari pala? Nabuntis itong si Sarah. So, sino siya din nagkaanak? Sino yun? Sa Isaac. Ganun nangyari. So, sino sa tanda? Ishmael. As next, si Isaac. Pero, yung pangako ni Lord kay Abraham, na covenant na dadami yung anak mo ganito karami. Kanino kaya natupad? Basahin nga natin sa Genesis chapter 17 verse 21. Pero, yung kasunduan natin, kay Isaac ko tutuparin. Papanganak siya ni Sarah, mga ganitong times. So, sasabi nila yung version kasi yan. Pero, sinabi to ni Lord kay Abraham, nung time na hindi pa pinapanganak si Isaac even. Okay? Ang anak pa lang ni Abraham nung time na yan, si Ishmael. Anak niya kay Hagar. Okay, kaya so parang pinag-usapan kasi nila yan, yung bata, si Ishmael. Pero sabi ni Lord, ay hindi ko dyan bibigay yung blessing. Sabi ni Lord, kaya niya daw ibibigay doon sa magiging anak ni Sarah, kaso hindi pa siya kasi buntis na kanya. Umubot siya, gatong time din next year, gano'n. Gets? Gets po? Okay. So, ano nangyari? Later on, lumaki yung dalawang bata. Anong sabi ni Sarah? Basahin natin. Mga Rodrigo, palayasin mo yung alipin na yan at yung anak niya. Hindi dapat makihari ang anak ng babae niyan sa mamanahin ng anak kong sa Isaac. Ang sakit-sakit nun para kay Abraham kasi anak din naman niya si Ishmael. Pero sabi ng Diyos kay Abraham, huwag ka nang mag-alala para sa bata at sa alipin mo. Gawin mo yung sinabi ni Sarah sa'yo, kasi kay Isaac ako tutuparin yung pinamis ng lahi sa'yo. Okay? So sa kwento na magkapatid na to, nababa na naman, nandihado na naman yung matanda, yung panganay. Okay, tapos tinaas yung pangalawa, yung bunso. Nakikita niyo yung kwento, yung pattern. O ano ba kasi kwento? Wait, marami pa. Ito pang magkapatid na ito na kilala natin lahat. Si Jacob tsaka si Esau. Okay, sila yung parang pinakatakilang magkapatid eh. Talagang may rivalry talaga sila. To the point hanggang ngayon. Hanggang ngayon ba? Hindi. Yung pala yun. Yung kanina pala yun. Di ba may rivalry sila? Silang dalawa si Jacob tsaka si Esau. So silang dalawa po, sila naman ay kambal. Kapag kambal ba, sabay pinapanganak? Hindi. May nakukulang pa. Hindi pwede sabay yun. Dalawa. Kawawa naman yung nanay. Pero ito, kambal sila. Pakidisinfect yung mic ko. Feeling ko may sakit na siya din. Hawakan mo na siya. Pero kambal tong dalawa. Ang nangyari, nung pinapanganak yan sila, dapat unang lalabas si Jacob talaga. Eh kaso kasi malus wala kasi Esau eh. Lumabas yung unang anak. Tapos mabalbon siya. Naalala niyo yung kwento? Mabalbon. Tapos lumabas yung paa niya, sa sakong niya may nakahawak. Sino nakahawak? Si Jacob. Kasi nga nag-aaway na sila. Doon pa lang sa tiyan. Okay, tingnan natin yung scripture. Sa Genesis chapter 25 verse 23. Ganito naman ang sagot ni Yahweh. Sino kausap niya dyan muna? Wait lang. Sino? Yung nanay. Sino yung nanay? Si Rebecca, asawa ni Isaac. Sabi niya, 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Magiging higit pa malakas ang mas bata kaysa sa nauna. Kaya maglilingkod ang mas matatanda sa bata ng kapatid. Okay, so, hindi ba sila pinapanganak? Nasa tiyan pa lang sila ni Rebecca. In-announce na ni Lord na yung mas bata, yung magiging ahead dun sa kanyang kuya. Kahit nakambal sila. Okay? So, ano nangyari? Nung tumanda na yung dalawa, nakita natin si Jacob naging taong bahay. Alam niyo ba yung kwento? Or ako lang na. Kasi naging taong bahay siya. Tapos si Esau naging mga ngaso. Okay? Tapos isang araw, habang nung matanda na sila, sabi, si Jacob daw, ano ginagawa? Nagluluto siya ng kulang beans na may sabaw. Akit no translation sa Pinoy version. Tapos, habang nagluluto siya, ano nangyari? Nahulog yung tinidor sa, may dadating. Joke, walang ganun. Pero dumating si Esau. Galing siya saan? Nag-hunting. So kapag ito galing ng hunting, anong pakiramdam mo? Masaya pa. Pagod siya na, nung time na yan. Sabi, gutom na gutom siya nung umuwi. Sabi niya kay Jacob, gutom na ako. Pahingi nga ako ng mapulang sabaw na niluluto mo. Yan. Yun ang dahilan kaya tinawag siyang Edom. Kasi ibig sabihin ng Edom sa language nila is red, pula.
Okay? Sumagot si Jacob, ibenta mo muna ano daw? Ibenta mo muna yung karapatan mo bilang panganay. Sorry sa type ko kasi wala pang Pinoy version sa internet. So, pinatype ko lang yan. Okay? Sabi niya, sige, bibigay ko sa iyo itong pulang sabaw. Pero ano kapalit? Yung kanyang birthright. Kasi walang literal na translation sa Tagalog ng term na birthright. Pero nung time nila, mahalaga siyang, bakit? Kumbaga, yun yung pinakakarapatan ko bilang panganay. Kasi nga, nung time nila, mahalaga yun ang panganay ka. Di tayo makarelate kasi di mahalaga ngayon yung pagiging panganay. Yung isa nga mas paborito ko yung bunso, tama? Kasi kami bunso. Ayan. Diba? Minsan mas favorite kayo mga bunso kaysa panganay. Pero nung time nila, mahalaga yun. Kaya itong si Jacob, sinamantala niya, ay, gutom na gutom yung, kuya ko. Benta, sabihin mo nga po, kasi binibigay ko sa'yo, pero bigyan mo sa akin boyfriend. Ano kaya yung ginawa ngayon ni Iso? Sabihin ninyo, mga kabataan. Ha? Sabi ko, ayoko mo. Gumano ba siya? Pumayag siya. Sabi niya dyan, no? Sabi ni Iso, basahin natin 1, 2, 3, go. Sa'yo na. Aanhin ko naman ang pagiging panganay kung mamamatay na ako sa gutom. Sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa ka si Iso at binenta niya Jacob ang karapatan niya bilang panganay. Tapos, binigyan siya ni Jacob ng tinapay at ng niluto nitong sabaw. Kumain siya at uminom, tapos umalis din agad. Ganun lang binaliwala ni Iso yung karapatan niya bilang panganay. So makita natin yung attitude ni Iso dyan, na wala siyang pake, parang ganun. Di ba? Ganun lang sa kanya kadali na bitawan yung kanyang pagiging panganay. Kasi hindi niya na-realize kung kano yung kahalaga. Actually, later on, sa story ng Bible, sa Aklat ng Malakay na pinag-aralan natin sa Donos yung nakaraan, sinabi ko ni Lord, basahin niya natin, 1, 2, 3, go. Sabi ni Lord, mahal ko kayo, pero ang tanong nyo, paano mo kami minahal? Sumagot si Lord, di ba magkapatid si Iso at Jacob? Pero pinili ko si Jacob at hindi si Iso. Binasak ko at inayaang magtirahan ng mga asong gubat, ang mabundok na bayan ng mga taga-Edom, ang mga descendants ni Iso. Okay, so, sinabi ni Lord, si Jacob, minahal ko, pero si Iso, hindi niya daw bet. Okay, ganun. So, nakita ulit natin, sino ulit yung pinaboran? Yung matanda, yung bata. Yung bata ulit, di pa tapos. Ito, kilala niyo ba itong dalawang yan? Okay, kaya nakalagay yung pangalan eh. Sino? Si David tsaka si Eliab. Sila ay mga anak nino. Okay, mga anak ni Jesse. Okay? So, ang nangyari naman ng story na yan, nung time ng Israel na united pa yung kaharian, at meron silang pinakaunang hari. Sino yung pinakaunang hari ng Israel? Si Saul, si Saul. Di ba po, at nung time na yan, inalis na ni Lord yung kanyang, blessing kay Saul. Hindi na siya, hari. Hindi na siya tuturing ni Lord na hari. Naghahanap ngayon ng bagong hari, gamit si Propetang Samuel. Okay? Tapos sabi, doon ka pumunta sa bahay ni Jesse. Kasi isa sa mga anak niya yung gagawing reyna, hari. Okay, kaya natin nangyari. Ginamit kong version dito ay MBB kasi mas maganda yung translation. Sabi dyan, nang makarating na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Sino si Eliab? Yung panganay na anak ni Jesse. Sabi niya, pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. Pero ang sabi, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kaisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Kalabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. So, nakita natin, sabi pa ni Samuel, ay, itong pangalan nga yung gagawing hari. Pero sabi ni Lord, hindi yan, parang gano'n. So, ano nangyari? Sabi dun sa verse 10 hanggang verse 12, sabi, isa-isang pinadaan ni Jesse sa harapan ni Samuel ang 7 nitong anak na lalaki. Nakahanap kaya siya ng hari? Tingnan natin. Pero sinabi niya kay Jesse na wala sa mga ito ang pinili ni Lord. Tapos, tinanong ni Samuel si Jesse, may iba ka pa bang anak? Sabi ni Jesse, may bunso pa po, pero nagpapastol siya ng mga tupa. Sino kaya yung bunso na yun na nagpapastol ng tupa? Alam niyo na yun, nakakita.
nakikita nyo kanina. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo siya, di natin sisimulan ang paghahandog hanggat di pa siya dumarating. Kaya pinasundo ni Jesse si David. Guwapong binatilyo ang bunso niyang anak, malusog ang katawan, at maganda ang mga mata. At sinabi ni Lord kay Samuel, siya ang pinili ko, buhusan mo siya ng langis. Okay? Pangilan niya ulit si David sa magkakapatid. Pangalan mo to, gagawa ka. Pangilan, bunso. Okay, kaya nga pinakita natin yung bunso tsaka panganay. Si Eliab, tsaka si David. And sa tingin nyo, aksidente lang na nakalagay sa Bible na kinumpara sila. Talagang inisip ni Samuel, ay yung panganay yung gagawin hari. Tapos hindi pala, yung bunso pala. Kasi ganun kaya yun? Hindi po, kasi nga, pattern siya. Napansin nyo ba? Ako lang nakapansin. Pag nakita natin lahat, di ba? Laging pinapaboran yung bunso kaysa sa panganay. At hindi lang yan sa Old Testament nangyari. Merong magkapatid sa isang parable sa New Testament. Wala niyo kung sino yun. Oo, galing ah. Palakpakan niya natin yung mga nagsagot. Yung nawawalang anak, yung prodigal son or the lost son, maalala niyo yung kwento nun? Okay, sabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay parang, ang kaharian ng langit ay parang isang tatay na may dalawang anak. Yung panganay tsaka yung bunso. Ano ginawa ng bunso? Dito sa Edel, wala, ay, pangalan ko kinuha eh. Kinuha niya yung mana niya sa kanyang tatay. Okay lang ba yun? Hindi po buhay kay tatay mo, may mana. Pangit, di ba? Mali yun. Technically, pinatay mo yung tatay mo. Kasi kinuha mo yung mana mo eh. Okay? Pero binigay ba ng tatay? O binigay ng tatay? O ano ginawa ngayon ng bunsong anak? Nagpakasasa siya. Nag-inom, nag-sigarilyo, wala pa sigarilyo nun. Ano ginawa niya? Nagpakasaya siya sa mga prostitutes, sabi sa Bible. Tapos, wala siyang pera. Nangyari, naging taga-ano siya? Tagapakain ng baboy. Tapos yung mga naingit siya sa mga baboy, kumakain ng kanin baboy. Sabi, buti pa itong mga baboy na kinakain. Tapos pati daw sabi niya, buti pa yung mga alipin sa bahay ng tatay ko, may kinakain, masarap. Tapos ako dito, walang makain. Kaya ano ginawa ni Lost Son? Kinain niya. Ano ginawa niya? Kung pinuhin doon, bumalik siya sa bahay ng tatay niya. Sabi ng tatay niya, no. Gumano ba? Hindi tinanggap siya. Anong ginawa? Nagpa-party. Kinata yung pinakamatabang baka. Yung baka nila pinapataba nila for many years na. Kinatay para dun sa anak na naggusto ng pera. Eh ano nga yung naging reaction ng kuya? Tingnan natin. Basahin natin, mga kutrigo. At nagsimula silang mag-celebrate. Nasa bungit noon ang panganay. Nang umuwi siya at marapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga tauhan at tinanong kung anong nangyayari. Sumagot ang tauhan, dumating po ang kapatid niyo. Pinakatay ng tatay niyo ang espesyal na baka kasi nakabalik ng ligtas at walang sakit ang kapatid niyo. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng tatay niya at pinakausap. Ano ang naman ng panganay? Nag-celebrate ba siya? Hindi po, nagalit siya. Sabi niya dito, basahin natin. 1, 2, 3, go. Di ba nagtatrabaho po ako sa inyo ng maraming taon na parang alipin at sinusunod ko lagi ang mga utos niyo? Pero kahit minsan, hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para mag-celebrate kasama ng mga kaibigan ko. Pero nung dumating ang anak niyo yan, na inubos ang pera niyo sa mga prostitutes, pinakatan niyo ang espesyal na baka para sa kanya. Valid ba siya? Valid ba yun? Valid yun kahit kung kayo ng sitwasyon niya, di ba? Crash out ka talaga. Pero kasi unfair, di ba po? Medyo gano'n, medyo unfair. Pero kasi may message yung parable eh. Kaya hindi natin yung kita natin. Pag nakikita natin na sa kwento ng Bible, kapag may magkapatid, lagi talaga may napaboran. Yung bunso, kasi sa panganay, coincidence lang ba yun? Paulit-ulit nangyari. Sa tingin nyo, aksidente lang yun? Hindi po sabi dyan, this isn't a coincidence. It's a pattern. This is not about underdogs. Hindi lang tutungkol sa mga, kung sino yung mababa, siya inangan. Hindi lang din yung tungkol ganun. Anong meron? Napindot ko. Sabi, it's about a God who is not impressed by status. Si Lord, wala siyang pakialam sa status. Wala siyang pakialam kung sino yung mataas at mababa para sa'yo.
Wala siyang pakialam sa kung sino yung tingin ni Samuel na bagay maging hari. Wala siyang pakialam kung ikaw pa yung pinakamayamang tao sa buong mundo. Or kung ikaw pa yung nagpauso ng aray ko, gano'n. Wala siyang pakialam sa tingin natin sa kapangyarihan. Nagigets mo ba? Okay, basahin natin to. Sabi, we've seen the pattern. God keeps choosing the unexpected brother. Lagi pinipili ni Lord yung akala mo hindi pipiliin. Yung bunso lagi. Sabi, but that surprises us because we've been trained to think the same way. Though hindi na natin masyado ma-appreciate yun. Pero para sa mga earlier na mga tao, yung time nila ng Bible, weird yun. Bakit ganun? Nakakagulat yun for them. Pero, ayan, sabi dyan, we live in a system that teaches us who matters more and it's been around for thousands of years. Hanggang ngayon, may ganun pa rin tayong ranking. Kapag tumitingin tayo sa tao, nirarank pa rin natin sila based sa kung ano yung standard mo ng sino yung mataas. Okay po? At ayun yung tinatawag ko, personal, the status quo. Sabihin nyo nga, status quo. Okay, basahin nga natin yung mahabang salita. 1, 2, 3, go. The status quo is the unspoken rule book for how the world measures greatness. It decides who gets listened to, promoted, celebrated. In ancient Israel and the surrounding cultures, this meant firstborn privilege. Okay, stop. Sa long time nila, ang status quo nila is kung sino yung panganay. Pero sabi dito, sa panahon natin, basahin na natin ulit. Ayun lang. Today, 1, 3, go. Today, our version measures greatness by wealth, popularity, beauty, followers, grace, or influence. Sa panahon natin ngayon, sinusukat natin yung kadakilaan or pagiging mataas ng isang tao. Sabi, base sa kung siya ba ay mayaman, siya ba ay sikat, siya ba ay maganda, or gwapo, or marami ba siyang followers, or matalino ba siya, mataas grades niya, or malakas yung kanyang influence. Tama ba? Tama. Kaya nga ganun yung pagkakarap natin kanina dun sa mga taong pinakita ko. And what's wrong about this status quo? Sabi po dyan, it conditions us to rank people. Dahil doon sa standard na yun, sa sistema na yun nakatatak na sa utak natin, nirarank natin yung mga tao. Sabi pa, it says our worth depends on what can be seen. Yung halaga mo ngayon, nakabase sa kung ano nakikita. Sabi dyan, sa position. Yung halaga mo, makikita kung anong position mo ba. Or kung ano yung mga achievements na nakamit mo. Ganun, mas mataas yung sahod ko, mas angat ako. Mas mataas yung tinapos ko, or mas ako valedictorian ako eh. Ganon, di ako daw valedictorian. Pero kung valedictorian ako, lamang ako sa'yo. Kasi ano ka lang eh, first honorable ka lang, ganon. Guess nyo ba yun? Guess nyo? Guess nyo? Okay po, and sabi dyan, it creates winners and losers in ways God never intended. Para sa atin, may mga taong angat, may mga talunan. Dahil dun sa status quo na yun. Pero si Lord ba ganun tumingin? Sabi, yung mga winners and losers na yun, not necessarily ganun sila tingnan ni Lord. And sabi pa dyan, the status quo isn't just a habit. It's a kingdom with its own values, rewards, and rules. So yung status quo na pinagbibilangan natin ngayon, na kinabubuhay natin ngayon, it's a kingdom, isa siyang kaharian or imperyo. May sarili siyang values, may rewards na sarili niya, and may rules. Nagigas niyo ba? Nagigas niyo pa po? Huwag taon na tayo. Kaya ka? Mga ganun na yung kaya ko to, hindi ako makakatulog. Okay, and sa Bible po, ang tawag dyan is Babylon. Sabihin nyo nga. Mas malakas. Sunog ko sa katabi mo. Para mag-ising. Okay, so the Bible calls this status quo, this system, this empire, this kingdom, Babylon.
Okay, ang makikita natin ng Babylon, unang-una pa lang sa unang aklat ng Bible, sa Genesis. Saan kaya? Okay, isang beses, after ng baha, dumami ulit yung tao. Ano ginawa nila? Basahin na natin, tawag ko. Sabi nila, tara na, gumawa tayo ng city na may tore na aabot sa langit para sumikat tayo at di tayo magkawatak-watak dito sa mundo. Ano kaya yung story na yan? The Tower of Babel. Okay, yung Tower of Babel pa lang, unang beses na yung mga tao nagkampi-kampi. Sabi niya, gawa tayo sarili nating syudad. Sarili nating tower. Tapos abutin natin yung langit. Kailangan mo sa taas tayo kaysa kay Lord. Ganon. Ganon yung konsepto niya. And sabi diyan, Babylon begins as Babel in Genesis 11. Humanity unites not to honor God, but to make a name for ourselves. Ano yung purpose nila? Bakit sila gumagawa ng syudad? They want to make a name for themselves. Gusto nilang sumikat sa buong daigdig at di na magkawatak-watak sa doon. And this isn't just pride. It's humanity building a man-made system to control destiny apart from God. So it was their trial. Sinubukan nila na gumawa ng isang sistema, nagawang tao, hindi gawang Diyos. Si Lord labas doon. Kasama ba si Lord sa plano nila? Labas si Lord doon. Sarili namin to. Man-made system to control destiny apart from God. Gusto nilang i-echopera si Lord. Nagigets po? Kumbaga ayun nga, labas nga si Lord doon sa ginagawa nilang system. The city and tower represents collective human rebellion. God scatters them, but the spirit of Babylon resurfaces throughout history. So, ayan. So, sabi doon, nire-represent ng city na yun, anong tower, na yung rebellion ng tao. So, hindi si Ate Dali ka rebellion. Ano tagal ka rebellion? Basta, ayaw nila sumunod kay Lord. Gusto nila, labas si Lord. Okay. Sa kwento nila. Okay? And though, ano nangyari ba dun sa ending ng story? Ano ginawa sa kanila ni Lord? Chinir? Chinir ba sila ni Lord? Ano ginawa ni Lord? Okay. Ginawa ni Lord, pinag-iba-iba yung language nila para hindi sila magkaintindihan. So, nawala yung unang Babylon, di ba po? Pero yung spirit ng Babylon, nag-continue yan. And mababasa natin yan sa book ng Daniel. Ay, actually, sa story. Sa history ng Bible. So, may natawag na Neo-Babylonian Empire. Basahin mo natin, ano trigo? By the time of King Nebuchadnezzar, Babylon is a literal superpower. It's the capital of wealth, military, might, and cultural influence. Exactly what the status quo looks like at its peak. Babylon's walls, temples, and gardens were legendary, symbolizing human achievement and self-exaltation. So, for sure na pag-aralan niyo yung Babylon, tama po, or kung grade 8 ka, na pag-aralan mo yung Babylon, tama ba? May grade 8 ba dito? Pinag-aaralan niyo ba na ngayon, or di pa? Sa AP ba yan? Araling Panlipunan. O kung sa Babylon, isa sa mga pinakamakapangyarihang imperyo ng time nila. Alam niyo yung the Hanging Garden sa Babylon? Isa sa mga wonders of the world. Tama? Tama ba yung isa ko? Gawa na ako. Pero isa sa mga wonders of the world. Kasi yung garden nila, hindi nakatanim sa lupa, nakasabit sa pader. Okay? And sa time ng Bible, ito yung Babylon, sila yung sumakop sa Judah. Alam niyo yung time ng Israel na hati, di ba? Yung puno ng Jerusalem, dahil din sa Babylon. Sila yung sumira na sumunod ng templo ni Lord. And noong time na yun, yung Assyria yung sumakop sa North, Israel. Pero eventually, sinakop din sila ng Babylon. Kasi itong Babylon na ito, super power talaga. Sila pinakamalakas. Walang makakadaig. Walang makakapantay ng Babylon. Sobrang lakas niya. Nagigets? Eh, kailan niyo si King Nebuchadnezzar? Kailan niyo? Sino yun? Yung tinuro din yung plastic, di ba? Si Pastor Rex. Ano nangyari kay King Nebuchadnezzar? Nabuang. Di ba po? Siya yung hari doon. Siya yung sa kwento natin. Okay, and sa kwento na yan, meron tayong characters na nakilala na tinuro na din ng mga nakaraan dito. At sino kaya yan? Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Basahin po natin ulit sa Daniel chapter 1, verse 3 to 7. Medyo mahaba ito. 1 to 3 ko.
Inutusan ng hari si Ashpenaz, ang chief official niya, na dalhin ang ilan sa mga kabataang lalaking Israelites na kabilang sa angkan ng hari ng Juda at ng mga maharlikang angkan. Dapat, gwapo ang mga kabataang ito. Walang disability, magaling sa iba't ibang larangan ng wisdom, matalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at qualified mag-serve sa palasyo ng hari. Inutos din ng hari na araw-araw silang bibigyan ng pagkain at alak kagaya ng binibigay sa mga members ng angkan ng hari. 3 taon silang magte-training bago humarap sa hari. Tandaan niyo yung alam niyo na yan, di ba? Napakinggan niyo na yan. Pero tandaan niyo yung mga ginagawa sa kanila. Sabi diyan, kabilang sa mga napili sina Daniel, Hananiah, Mishael at Azariah na puro galing sa tribe ng Judah. Binigyan sila ni Ashpenaz ng mga bagong pangalan. Tinawag niya Belteshazzar si Daniel, Shadrach si Hananiah, Meshach si Mishael, at Abednego si Azariah. So ito yung 4 na kabataang lalaki. Nalong time na yan, nung time na sinakop nga sila ng Babylon, anong gustong gawin sa kanila? Ano yung unang gagawin sa kanila? Ha? Ano? Papakainin agad? Ano bang sabi? Hindi ko maalala. Ay, wait lang. Diyan na nga lang tayo. Sabi diyan, young men like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah were enrolled in Babylon's elite training. They got new names, new language, new literature, erasing their old identity to make them Babylonian. So itong mga kabataang lalaki ito, saan talaga sila galing? Sa Judah to, di ba? Tama ba? Pero nung sila ay nabihag, nahuli sila. Kasi nga, sinakop yung bansa. Sila po, ano ginagawa sa kanila? Binigyan sila ng mga bagong pangalan. Binigyan sila ng bagong identity. Ilan na yung pangalan nila? Pati language nila pinapalitan. Pati yung kanilang kaalaman. Yung kanilang literature pinapalitan. Sabi niyan, Babylon is trying to erase their old identity. Ginagawa sila ngayon, instead of mga Hudyo, ginagawa sila mga Babylonian. Nagigets po? Kasi, ayun yung gusto ng Babylon. Sabi dyan, even eating and drinking became spiritual battles because meals were dedicated to Babylon's gods. Di ba po pinipilit silang kumain ng pagkain ng Babylon? Na yung mga pagkain na yun, yung same na kinakain ng mga hari, ng mga maharlika. At yung mga pagkain na inahalay sa mga Diyos. Eh, nagkaroon ng struggle yun kasi ayaw nila, di ba po? Alam niyo ba yung story? Ayaw nilang kainin yun. And anong makikita natin dyan? Sabi, Babylon is trying to normalize compromise through small changes in diet, speech, and priorities. Sa pamamagitan ng mga bagay na yun, mga maliliit na bagay lang, pinalitan yung pangalan, tinuturuan ng bagong language, tinuturuan ng bagong literature, pinapakain ng pagkain ng hari, or ng pagkain ng hari sa Diyos-Diyosan. So, magiging ng mga bagay na yun, sinusubukan ni Babylon na alisin ka sa totoo mong identity. Inaalis ni Babylon yung identity ni Daniel. Ginagawa siyang Belteshazzar. Nagigas niyo po ba? Nagigas niyo? So, ang magagawa nito bagay. And ano pa, bukod doon, ano pa yung gusto ng Babylon? Basahin natin sa Daniel chapter 3, verses 4 to 6. 1 to 3, no? Malakas na in-announce ng messenger ng hari. Inuutos sa lahat ng tao mula sa iba't ibang bayan, bansa, at languages na pag narinig niyo ang tunog ng horn, pipe, lyre, trigon, harp, drum, at iba pang musical instruments, dapat kayong dumapa sa lupa at mag-worship sa rebultong ginto na pinagawa ni King Nebuchadnezzar. Agad na ipapatapon sa napakainit na pugon ang taong di susunod sa utos na ito. Ano bang gusto ni Babylon? Sabi dyan, Babylon didn't just want your work ethic. Hindi lang yung mga bagay kanina lang. Sabi, it wanted your worship. Kailangan nilang lumuhod dun sa rebultong ginto ni King Nebuchadnezzar. Kasi pag hindi, ano gagawin? Ihagi sila sa pugon. Alam niyo yung story, di ba? Hinagis po yung tato sa pugon. O hinagis sila sa pugon. Talagang hinagis sila sa pugon. Ayan. Sabi niya, the golden statue in Daniel 3 wasn't just a political stunt. It was a declaration. Sabi niya, gusto ni Babylon, your ultimate allegiance belongs to the empire.
dapat ikaw sumusunod ka sa Babylon. Okay? Dapat sila, kung ano yung kinakain ng Babylon, yung kinakain nila. Kung ano yung mga normal na pangalan sa Babylon, ayun yung kanilang pangalan. Kung ano yung sinasalitang lingwahe ng Babylon, ayun yung sinasalita nila. Kung ano yung alam ng Babylon, dapat ayun yung alam nila. Kung sino yung Diyos na sinasamba ng Babylon, dapat yun yung Diyos na sinasamba nila. Nagigets po ninyo? And sabi po dyan, this is the reality check. We still live in Babylon today. Naniniwala ka ba hanggang ngayon nakatira tayo sa isang sistema? Nabubuhay tayo sa isang sistema na pinipilit tayong alisin sa totoo nating identity. Sino ka ba sa totoong identity? Ikaw ay anak ng Diyos. Amen po? Pero yung mundo natin, sinusubukan niya tayong alisin. Yung identity natin, inaalis niya. Binibigyan niya tayo ng bagong pangalan. Ng bagong lingwahe. Yung sinasalita ng mundo na to, gusto ng mundo na to, isasalita mo rin. Yung kinakain ng mundo to, gusto ng mundo to, kainin mo rin. Yung Diyos na sinasamba ng mundo to, sabahin mo rin. Nagigets niyo po? At yung alam ng mundo to, yung sistema ng reaction na sinasabi ko kanina, dapat ganun ka rin. Dapat ganun ka rin tumingin sa tao. Dapat ganun ka rin tumingin sa halaga ng isang tao. Nakabase sa mga bagay na yun. Kung mayaman ba siya, sikat ba siya, maganda ba siya, matalino ba siya, siya yung susundin ko. Nagigets niyo po. And in a way, ayun yung pagluhod natin kay Juan Rizal. Kapag sumunod ka sa mga bagay na yun, parang ang lumuhod dun sa litong revolto, sa Dina chapter 3. Nagigets niyo po ba? Kung wala na yung matalino. Kaya ba, sabi po dyan, we still live in Babylon. Not as a physical location, but as a cultural identity. Where the gods are no longer called Marduk or Nebo. Ayun yung mga pangalan ng Diyos nila doon. Nebo. Sino daw yung mga Diyos natin ngayon? Fame, money, success, and self. And this assimilation program runs quietly through our algorithms, career pressures, beauty standards, and definition of worth. Nagigets nyo? Pa-explain ko pa isa-isa. Nagigets nyo po ba? Okay. Sinusubukan tayong gawing Babylonians ng mundong ito base sa mga algorithms, sa pressure, sa career mo. Saan? Sa iyong beauty standards. Sino yung pangit, sino yung maganda? Siya? And sa iyong definition ng word. Sino yung mahalaga, sino yung hindi? Ikaw ba mahalaga ka ba? Hindi. Nagigets po ba? Okay, pero anong sabi ni Lord sa mga taong nakatira sa Babylon? Tingnan po natin itong sinabi ni Jeremiah. Sinabi ni Lord sa magitan ni Prophet Jeremiah. Sabi dyan, basahin na natin lahat sabay-sabay malakas para hindi kayo antokin. Kasi ang dami pa nito. Madami pa to. 1, 2, 3, go. Ganito ang sinabi ni Lord na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ng Israel sa lahat ng taga-Jerusalem na pinatapon ko sa Babylonia. Magtayo kayo ng mga bahay at dyan manirahan. Magtanim kayo at kainin ang mga magiging bunga nito. Mag-asawa kayo para magkaanak. Ihanap nyo ng mapapangasawa ang mga anak nyong lalaki at payagan nyong mag-asawa ang mga anak nyong babae para magkaroon din sila ng mga anak. Magpakarami kayo at huwag nyong hayaang kumunti kayo. Pero, pagyamanin nyo ang city na pinagdalhan ko sa inyo. Ipag-pray niyo sila kay Lord kasi uulan din kayo pag umulan sila. Ano kaya ang sabi ni Lord? Sabi ba niya, mag-ano kayo? Mag-rebelde kayo sa Babylon. Sunugin niyo yung templo. Patayin niyo yung mga Babylon. Ganun ba? Okay, hindi po. Anong sabi ni Lord sa kanila? Ayun, gumawa kayo ng bahay. Pagtanim kayo ng alaman. Mag-asawa kayo. Sabi pa nga sa dulo, anong gagawin? Ipag-pray niyo yung bansang yun. Yung sumama sa kanila na bansa. Na very violent, actually. Sabi dyan, we can't just delete social media, school, or escape culture entirely. Okay po?
We live in it every day. Algorithms, peer pressure, beauty standards, success metrics. But like the excess, katulad nila Daniel, sabi diyan, we're called to engage. Ngayon nandito ka sa Babylon, ano kailangan mong gawin? Huwag ka lang mag-aral. Kasi sa school natututunan kayo mga kalokohan. Ganon? Hindi, sabi, we are called to study, to work hard, to bless our city, to build meaningful friendships. Kahit sa mga kaibigan mo na hindi Christian. Not on Babylon's terms, but on God's. Sabi, we live here, but we don't belong here. Sabihin nyo nga, we live here, but we don't belong here. Dito tayo nakatira, pero hindi tayo dito belong. Okay po? We plant gardens in Babylon, but our roots are in a different kingdom. Okay po? Nagtaniman tayo ng mga hardin sa Babylon. Dito kasi dito tayo nakatira. Pero yung puso natin nakatanim sa ibang kaharian. At anong kaharian kaya yan? Ito yung sagot ni Lord sa Babylon. Ang kaharian na yan. Isang upside down kingdom. Kaharian na, ano yung upside down? Baliktad. Di ba na lang, binaliktad ko na nga yung background eh. Binaliktad ko yung background kasi yung kaharian ang sagot ni Lord sa Babylon ay isang kaharian baliktad. Baliktad ng Babylon. Kasi ganyan, yung gravity, di ba? Ganon? Ganon ba? Hindi literal na baliktad na yung paa nasa taas, yung ulo sa baba. Hindi ganon. Pero ano yung upside down kingdom na yan? Actually, ito yung paboritong topic ni Jesus. Nung siya po ay nandito sa earth, ang paboritong topic ni Jesus sa kanyang mga sermon ay itong kaharian na to. Ang tawag niya dyan ay Kingdom of Heaven. Sabihin nyo nga, Kingdom of Heaven. Jesus' favorite topic in his sermons is this kingdom that's completely different from Babylon. At itong kaharian na to, ibang-iba siya kay Babylon. It's a kingdom that doesn't work like an empire with armies or crowns. Yung mataas dito, hindi yung mga chief ng army or yung mga may corona. Sino yung mga matataas dito? Sabi, instead, it turns the world's values upside down. O makikita natin dito. Pero sa unang preaching pa lang ni Jesus, sa very first preaching niya, binanggit niya na agad yung sinasabi na yan. Sabi niya, ito na ang panahon, malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Diyan ang kaharian ng Diyos. Pero sa ibang, translations, kaharian ng langit. Okay? At naalala niyo yung pinakamahabang sermon ni Jesus? Ano yun? Pinakamahabang sermon ni Jesus. Ang sermon saan? Sa bundok, the Sermon on the Mount. Sinimulan niya yung sermon niya na yun sa pag-describe ng kaharian ng langit. Okay, itong kaharian na to. Anong meron sa kaharian na yan? Okay, ano daw? Sabi niya, blessed yung mga taong, ayan, kabisado niya ba? Ang mga pinagpala. Pinagpala ang mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Dahil sa kanila ang alin? Ang kaharian ng langit. Kanino pa? Sa mga malungkot, nagdadalamhati, sa mga mababang loob, sa mga nagugutom at nauuhaw sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Saan pa? Sa mga maawain, the merciful, sa mga malinis ang puso, the pure in heart, sa peacemakers, gumagawa ng paraan sa kapayapaan, at sa mga persecuted, ang mga inaapi, ang mga inuusig. Para sa kanila daw itong kaharian na to. Sinabi ba, yung kaharian na to, para sa mga hari, para sa mga maharlika, para sa mga prinsipe at mga prinsesa, para sa mga presidente, hindi. Para dun sa mga, outcast, para sa mga prostitute, para sa mga tax collectors, para sa mga bata. Ganun yung kingdom na to. Weird ba? Hindi. Wala impact. Okay, pero sabi dyan, the Beatitudes illustrates this perfectly. Here, the blessed. Sino yung pinagpala? Yung mga taong, yung mga mayaman ba? Yung mga pangalihan ba? Hindi po, sabi dyan, but those who are poor in spirit, the meek, the merciful, the persecuted. Ito yung mga tao na, kapag nasa Babylon ka, wala kang kwenta. Pero sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit, dito sa upside down kingdom, sila yung taas, sila yung angat, sila yung sikat. Nagigas nyo? Nagigas nyo ba? Hindi na. Wala na.
Tapos, shutdown na yung tap. Okay, sabi dyan, sa Matthew chapter 20, verse 27. Pero pinatawag sila ni Jesus. Ano yung mga sinasabi ni Jesus nung siya ay nasa lupa? Sabi niya, alam niyo kung paano maghari-harian ang mga leader ng mga Gentiles at yung mga makapangyarihang leaders ang nasusunod. Ano sabi ni Jesus? Gayahin niyo sila. Ganon? Hindi. Sabi niya, huwag niyo silang gagayahin. Kung sino man sa inyo ang gustong maging dakila, dapat mag-serve siya. At kung sino man ang gustong mauna, ay dapat maging alipin ninyo. Sa kaharian na to, kung gusto mong mauna, gusto mong umangat, ano kailangan mong gawin? Mag-serve ka, maglingkod ka. Maging isa kang alipin. Gusto niyo ba maging alipin? Gusto niyo ba maging alipin? Hindi ko, Sino gusto nung ano siya? Inaalipin siya. Di ba wala? Pero dito sa kingdom na to, kung gusto mong umangat, kailangan mo maging alipin. Weird? Di ba weird? Weird ba? Sabi pa niya, umupo si Jesus tsaka tinawag ang 12 disciples. Sabi niya, kung sino sa inyo ang gusto mauna ay dapat maging pinakahuli at pagsilbihan ang lahat. Pag nakapila ka sa tindahan, sino yung unang mabibigyan? Yung nasa unahan. Pero dito sa kingdom na to, unang nabibigyan yung nasa dulo. Weird? Weird ba? Nagigets nyo? Okay. Sabi po dyan, in Babylon, rulers seize power by force and demand honor. But in Jesus' kingdom, greatness is about serving others, even washing their feet. Wala masyadong impact sa atin yung paghugas ng paa. Pero alam natin sa kwento ng Bible, ano ginawa ni Jesus? Hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disciples. Sabi niya, nagbigay na ako ng example sa inyo para gawin niyo ang ginawa ko. Pero nung time nila, big deal yun. Kasi wala pa namang sapatos nung time nila. Sa tingin may rubber shoes na noon, time ni Jesus. May ano na kaya sila noon, mga anong brand niya. Wala kasi yung brand yung sapatos. Pero nung time nila, wala din, sa tingin nyo may sasakyan na noon, may kotse na noon. May bike na kaya noon. Wala, lahat ng pupuntahan, wala lakarin mo. At yung paa, sobrang madumi. Okay po? Hindi nga may puso siya doon eh. So baka nakakatapak sila ng mga dumi ng tao. Ang ginawa ni Jesus, hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disciples. Sobrang humble na act. Pero siya yung guro. Siya yung kanilang leader. Supposedly, sila yung maghugas ng paa niya. Tama po? Tama ba? Sino dapat maghugas ng paa ko? Wala. Okay, pero nakikita niyo ba? Nakikita niyo ba yung message? Ha? Nakikita niyo? Okay, sabi ko dyan, nagkwento ulit siya sa isang parable. Ito yung mga parable na sinasabi sa atin ng Jesus. Sabi niya, katulad nito ang kaharian ng langit. Binanggit niya na naman ito kaharian ng langit na favorite niya. May lalaking nagtanim ng mustard seed sa bukid niya. Ito ang pinakamaliit sa lahat ng seeds. Nakita na ba kayo ng mustard seed? Sobrang maliit siya. Di ba meron din minsan sa bookmark? Pinapamigay. Samahan siya book. Sobrang maliit siya. Pero ang sabi dyan, pero pag lumaki na ito, nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim at nagiging puno. Kaya pinupuntahan ng mga ibon at gumagawa sila ng pugat sa mga sanga na ito. Pag yung ganun kaliit na buto, pag tinanim mo siya, nagiging malaki siyang puno. Sobrang malaki. Wala akong picture na lagay. Pero sobrang siyang malaking puno. And yung next na parable pa niya dyan is tungkol sa levadura, sa yeast. Alam niyo yung yeast? Hindi. May mga magulang doon. Alam niyo po yung yeast? Nilalagay sa sa dough or sa butter para umalisa. So sa kahit konting yeast, sobrang liquid kasi yung yeast. Pag nakakita ka ng yeast, yung isang piraso, yung buti lang, sobrang siya maliit. Pero dahil doon, yung isang sabi natin sabi dyan, 3 taka ng harina, umaasa siya ng sobrang malaki dahil dun sa yeast. Kasi humihinga yun mga kapit, kung hindi nyo alam yung yeast. Nag-guess nyo ba? Mustard seed tsaka yeast. Ano meron? Sabi dyan, sa kaharian na to, this kingdom often grows quietly, like a tiny mustard seed or yeast hidden in dough, far from Babylon's flashy distance. Okay, kasi katulad nyo, upside down kingdom. Okay?
Na-imagine niyo ba yung upside down kingdom? Mula sa mga sinabi ko kanina, hanggang sa dyan, sa mga parables na sinabi ni Jesus. And alam niyo ba, sabi ko dito, at the center of the upside down kingdom is the cross. Ano na yung nasa gitna ng upside down kingdom? Hindi palasyo. Krus. Yung nilagay ko ginto, pero yung totoong krus doon sa gitna ng upside down kingdom. Pangit. Kahoy. Madumi. At anong meron doon? Sabi diyan, sa Matthew chapter 20 verse 28, kagaya ng Son of Man, dumating siya hindi para magsilbihan, kundi para mag-serve at ibigay ang buhay na para sa iligtas ng marami. Okay, si Jesus po, dapat siya yung pinakamataas sa lahat, tama po. Pero yung ginawa niya, siya ay bumaba. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, gayahin niyo ang ugali ni Christ Jesus. Nasa kanya ang nature ng pagiging Diyos. Diyos ba si Jesus? Opo, pero ano ginawa niya? Pero hindi niya pinagpilitan ng pagiging pantay niya sa Diyos. Instead, give up niya lahat ng meron siya at namuhay na isang alipin. Yung Diyos ng buong universe, yung gumawa ng buong sanlibutan, ng buong kalawakan ng buong sansinukob, pinili niyang maging katulad mo, isang madumi at makasalanang tao. Hindi lang yun. Nung bumaba si Jesus sa earth, saan siya pinanganak? Sa Maddox? Sa St. Luke? Saan? Sa Sabsaban. Pwede naman sa normal lang, sa hospital. Hindi po. Sa Sabsaban. Ganun si Lord nagpakababa. Pinatayang ka na niya, mas mababa pa sa'yo. And bakit niya ginawa yun? Para iligtas tayong lahat. Nahigits po. Okay, basahin natin ang Colossians chapter 1 verse 15. The image of the invisible God, the firstborn over all creation. Sabi dyan, si Jesus daw ang firstborn of all creation. Ano ibig sabihin ng firstborn? Panganay. Panganay ng buong nilikha. Ibig sabihin ba doon siya yung unang nilikha? Hindi po, tinuro ko na rin sa taon siya nakaraan. Hindi ibig sabihin na tinawag si Jesus na firstborn of all creation, siya yung unang nilikha. Ano ibig sabihin nun? Sabi siya, anak sa lahat ng nilikha. Actually, nung creation, nandun siya. Nandun ba si Jesus sa creation? Opo, siya yung word. Tapos sinasalita ng Lord, let there be light. And there was light. Let there be an expanse between waters. Siya yun. So, kung makita niya nilikha ang lahat ng bagay, kaya siya tinatawag na panganay ng lahat ng nilikha. Ang tanong ko sa inyo, sino yung bunso? Sino yung huling nilikha? Sino? Ikaw, tayo yun, tao, si Ellen at sa iba. Nakita niyo ba yung pattern? Jesus is the firstborn over all creation. But He became the chosen firstborn, who humbles Himself to favor the lastborn of all creation. Tayo, us. Made last but not first. Ganun tayo kamahal ni Lord. Na yung buong sistema ng kultura nila noon, na dapat pangalan yung mauna, bunso, huli, binaliktad niya yun para sa'yo. Kasi ikaw bunso ka ng creation. Anong ginawa doon sa panganay? Pinahirapan. Nilalaki ko siya, dinuduraan, minumura, kinupagya. Ang malala doon, pinako siya sa krus. Hindi natin na-appreciate kasi ngayon ay ito ibig sabihin ng pagpako sa krus. Pero ito na lagi ko sinasabi, it's the most painful death and the most shameful death. Pinaka-nakakahiyang kamatayan. Ginaganon lang, kinabako lang sa krus ng time nila. Yung mga ano lang yun, mga worst of the worst crimes. Mga serial killer, maraming pinatay, maraming ginahasa. Pero ba si Jesus? May kasalanan ba siya? Wala nga eh. Pero yung pinakamasakit at pinakanakakahiyang kamatayan, yun yung tinanggap niya para po sa atin. At sabi diyan, pinili ng Diyos ang tinuturing ng mundo na walang kwenta para ipahiya ang marunong. At pinili niya ang mahina para ipahiya ang malakas. Kaya ganun yung kanyang kingdom. Kaya sa kingdom ni Jesus, ganun, baliktad. Okay po. Sabi nga, tinuturing ng mundo na walang kwenta
ginamit ni Lord para ipahiya ang marunong. At yung mahina, pinili para ipahiya ang malakas. Yung sa tingin ng mundo ay kawawa at walang kwenta, yun ang pinili ng Diyos para wasakin yung mga bagay na sa tingin ng mundo ay mahalaga. Ibig sabihin, walang pwedeng magyabang sa Diyos. Amen po? Naiintindihan niyo yung message natin. Pagkapos na tayo, hindi yung paliligid siya pa. Sabi, the kingdom flips everything we think we know about power. Where Babylon says strength is power and wealth is security, Jesus teaches us that weakness is strength. Generosity brings security. And humility is true greatness. Sabi dyan, Jesus didn't just teach us these things. He lived it. Siya ang incarnation of humility. And sabi dyan, He even died humbly. Sa pinakapangit na kamatayan possible. And ano yung naging dulo nun? He rose again. He rose in glory as the King of Kings. And sabi sa Philippians chapter 2 verse 20, pero tayo, mga tagalangit tayo. Taga saan daw tayo? Tagalupa ba tayo? Tagalupa ba tayo? Taga saan daw tayo? No, at kung ikaw naniniwala ka kay Jesus, ikaw ay tagalangit. Sabi niya, tinignan natin mula sa langit ang Savior natin, ang Panginoong si Jesus Christ. Sabi niya, though we live in Babylon, ngayon naman tayo nakatira sa Babylon, we belong to Zion. Zion yung tawag doon, sa kingdom na yun. Every choice we make either supports Babylon's gain or reveals the reality of God's upside-down kingdom. Kaya ang tanong po sa atin ngayong gabi, sa anong kahalayan ka nabubuhay? Ikaw ba nabubuhay ka pa rin sa Babylon? Sa sistema ng Babylon? Sa tingin ng Babylon sa mundo, sa kapangyarihan, sa halaga ng isang tao? Or ikaw ay nakatira na sa kaharian ng Diyos? Kung saan naniniwala ka na ang inaangat ay ang nagpapakabaka. Sabi dyan, whose rules are we really playing bad? Are we chasing the applause, the likes, the grades, or the approval that Babylon offers? Ayan pa rin ba yung mga bagay na mas mahalaga sa'yo? Or are we embracing the humble path Jesus invites us to? The path of servant leadership, weakness made strong, and life through the cross. Are you living as a citizen of Babylon, constantly trying to prove your worth through performance and position? Or are you living as a citizen of Zion, embracing your identity in Christ regardless of what the world says? Okay. Kaya ngayon, ay yung tanong sa atin, yung mga tanong na yan. Itanong mo sa sarili mo yan ngayong gabi. Ano pa rin yung mga bagay na mahalaga para sa iyo? Ano pa rin yung mga bagay na sumusukat kung gaano kadakila ang isang tao? Balikan mo yung ranking mo kanya dun sa akin. Para sa sino yung mataas doon? Apektado ka ba ng way of thinking ng Babylon? Or nakatira ka na ngayon sa kaharian ng Diyos? At naniniwala ka na kung sino yung mataas, wala yan silang kwenta. Kasi gano'n sila. Wala siyang kwenta kung sino magaling, sino malupit, sino matalino. Wala, kasi siya pa rin yung pinakadakila sa lahat. Sabi, think about your daily choices, your dreams, your friendships, even your fears. Are they shaped by Babylon's kingdom or by Jesus' upside-down kingdom? Ngayon, mga kabataan, I want you to think about your future. Saan mo nakikita yung sarili mo in, sabihin natin, 5 years or 10 years? And I just want to share, ako po ay hindi ba ako energy? Ano yun yun? I'm 24 years old. Lahat ng mga kabatch ko, nag-work sila for like 3 years. Actually, maraming ganong kwento dito sa church natin. Mga mataas yung pinag-aralan, pero naging taga-sundo na mga kayo. Alam mo yun? Meron sa atin nag-aral pa sa ibang bansa. Pero ginagawa ngayon, taga-translate, taga-sundo sa parola. Ako maraming achievements sa high school ako eh.
Magaling ako sa robotics, nag-nationals ako sa robotics. Nag-nationals ako sa Bible PSP. Lagi ako MTOP representative. Asan ako ngayon? Dito ako sa church. And pwede sabihin ng iba, ano ba yung nakakarating? Hindi pa rin ako gumagraduate. Yung mga kasabayan ko, graduate na 4 years ago, 3 years ago. Pero I don't see myself na mababa sa kanila. And katulad yung sabi sa inyo last time, I was with my friends. Nag-usapan namin, ano ang status natin sa buhay ngayon? And proud ako, kasi yung pangarap ko, eto na yun. I'm living my dream. Sila yung mga pangarap nila malayo pa. Ako kahit na mag-graduate, okay na ako dito eh. Nakasama yung mga kabataan ng tondo. Ayaw kong pumunta sa ibang bansa. Ganun yung mga goals kasi nila. Di ba ganun yung normal na goals ngayon? Napupunta sa ibang bansa, doon mag-settle down, doon mag-work. And sa sitwasyon ko ngayon, I think ako nakatira ako ngayon sa Kingdom ni Lord. And then yung gusto ko itanong sa inyo, yung mga pangarap mo ba ngayon ay pangarap ng isang citizen of Babylon o pangarap ng isang citizen ng kaharian ng Diyos? Hindi pa lang siya bibigay. Napayapa tayo ng kailangan. Pero sabi niya, living as citizens of Babylon, of the upside down kingdom, isn't easy. Pwede kang misunderstand, pwede kang i-judge ng iba. Pwede may mag-judge sa akin na wala pa akong narating. Tagi-tagi naman ng high school Di ba? Pero, sabi dyan, it means standing out. Sometimes being misunderstood. And often, choosing humility over pride. But it's the only way to live truly free. And ang last word po sa ating lahat, sabi dyan, remember that you don't belong to Babylon. Sabi mo, you don't belong to Babylon. Even though we live in it, our true home is with Jesus. The firstborn who became last for us. Tayo mo na natin. Lord, we want to thank you this evening for reminding us that this world is not our real home. Because our real home is with you. Our true identity is that we are your children. And maraming pong salamat, Panginoon, that this evening you are calling us, Panginoon, to be humble, pwede magpakababa, maglingkod, magpakaalipin, Panginoon, sapagkat sa mga mga bagay na ito is the way, Lord God, na kami po ay may itataas pa, Lord God, sa iyong kaharian. And we thank you that your kingdom is upside down. Hindi namin kailangan, Panginoon, magpakulong sa pressure ng mundong ito. Lord, sa sistema ng mundong ito, Panginoon. Because we live in a different world. We belong in a different kingdom. Maraming po salamat sa mensahe mo ngayong gabi. And for the rest of the evening, patuloy ka po, Lord God, na maranasan ang kapagpulong bawa is sa inyo lahat makapulit nagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Kaya po i-draw ko sa ating offering. Offering na.
po tayo, wala ba tayong newcomers yan? Wala na. Meron ba dito first time umattend sa ating province? Ayan, tampakan namin si Kuya Ruel. Joke lang. Hindi yung first time. Joke lang po yun. Pero ba, wala? Ayan, hello. Anong pangalan mo po? Ha? Mariel. Palakpakan natin si Ate Mariel. Ano ba? Wala na. Ay, yung pwede kayo magdala ng friends nyo from outside na dito sa ating services. And, sige, first time na lang ulit. Si Jessica Tomasi. Dumating. Okay, so, nagkamali. Grade 7 natin na nawala. I pray na magpatuloy po tayong lahat. Okay po? At yung mga nawawala. Okay, patuloy po tayo. Meron pa nga, ngayon po pag-pray natin yung mga ating mga prayer requests. Meron ba? Ipag-pray natin si Ate Sheila. Tama ba? Si Ate Sheila, nawala siya. Pero siya po ay, ayun no, akit siya ng prayer mountain. Bukas. Okay, so let's pray for her na si Lord ay umausap sa kanya while she's staying there. And kung ano man ang will Lord sa kanyang buhay ay talagang i-reveal sa kanya. And bukod doon, patuloy natin ipapadala ang ating church na nagbabalik na tayo sa ating regular programming. At para tayong mga bagong activities na inihanda para sa inyo. So, i-pag-pray natin yun kay Lord. And of course, yung ating message ngayong gabi. Ay kung natin tumayo. Tayo may manalangin. Heavenly Father, gusto nakita sa lahat. Maraming po salamat, Panginoon, for this entire day. Lord, ang araw na ito, tunay ko na para sa iyo lamang. Lord, we thank you, Lord God, sa katulutan ng mga pangain. Lord God, sa pagsama mo po, Panginoon, sa baksa po sa amin. And for your message ngayong gabi, Lord God, that we live, Lord, that we belong in your kingdom, O God. Lord, we believe pa rin namin, O God, Lord God, that we find our lives and we lay them down. And we can touch the sky and our knees hit the ground. We thank you for your message, Lord. Maraming salamat ang aming Ama, Lord God, for the lives of everyone, Panginoon. Kaya taas po namin sa inyong patuloy, ang buhay na bawat isa. Mga Panginoon, sa bawat mensahe, Lord God, ano po nililibig po sa amin. Totoo pa rin aming Ama na ikaw ang Diyos na nangungusap po sa bawat isa. Lord God, hindi mo po namin nakikita, Panginoon, na totoo na ikaw ay kumikilos pa rin aming wala po kami. Lord, even though we don't see it, Panginoon, ang Diyos na ginagawa po sa aming mga puso. Lord God, tulungan mo kami pa rin aming Ama na lahat po ng aming napag-aaralan, mapakinggan mula po sa inyo. May apply po namin sa aming pong mga buhay. Lord, natataas po namin sa inyo ang buhay ng aming Ate Sheila, Panginoon. Lord, we thank you for her commitment, for her devotion, Panginoon, for her love for your ministry. Lord God, and Lord God, we are asking for you, Lord God, na i-reveal po sa kanya yung ang calling niya namin, Ama. Lord God, sa kanya po pagkakasapar natin bukas, Panginoon, samahan mo siya. Lord God, ikaw ang Diyos, Lord God, na kanyang mga kapag-tutuon. Lord God, kapatuloy po namin tataas sa inyo ang aming pong iglesia. Kasi sa mga natapos po namin, Panginoon, na kumiyantin. For the mission teams, Lord God, we thank you for their lives, Panginoon, for the impacts that they have left, Lord God, sa buhay po namin. Ikaw ang Diyos, ang babalik po ito sa kanila, Panginoon. And we thank you, Lord God, sa pagbabalik ng aming programs, Panginoon. Nataas po namin lahat ng ito sa inyo. Lahat ng mga ito ay hindi gawain o sinong tao, Panginoon, kundi gawain mo aming Ama. Maraming salamat, Lord God, for humbling us this evening. Lord God, patuloy pa rin aming Ama, Lord God, sa aming pong pagsunod pagkinig sa inyo. Continue to bless us, Panginoon, Lord God. I believe na kami po ang tunay ng pinagpala, Panginoon.
Lord God, bless us with your priestly blessing, Lord God. Bless us and keep us. And make your face shine upon us and be gracious to us. Lord God, maraming salamat po, Panginoon. And we pray you, Lord God, for the fellowship of the Holy Spirit to be with us sa aming pag-iwalay ng gabi. Maraming salamat sa inyo mga kapurihan. Kung ang inyong panalangin sa pangalan ni Jesus. Take our seats po muna. Before we dismiss yung mga kabataan, meron lang po kami napaka-importanting announcement para po sa inyong lahat. Bago pa palakpakan po muna natin si Kuya Ansel for the message this evening. And after several months, mga kabataan, mga kapatid, ng mga sunod-sunod po nating Korean mission team, we finally ended our mission team schedule last week. And this week, we're going back to our schedule ng ating mga kabataan. And today, if you have seen our announcement, kanina pong hapon sa ating pong Light Bearers Facebook page, we are now opening this, starting this week, our Light Bearers Academy! Ayan po, ano po ba ang Light Bearers Academy? This is a program that we designed for you guys, mga kabataan, because we nakita namin yung need ninyo sa iba't ibang mga subjects na I know we all struggle sa mga subjects sa school, and bilang isang iglesia, we want to be part of your studies in ways na pwede kami makatulong sa inyo, lalo-lalo na po sa mga importanteng bagay in your school. So as you have seen in our announcement kanina po, our Light Bearers Academy will offer 3 classes para po sa inyong lahat, mga kabataan. Unang-una po, we have classes offered for English as a second language. So kung kayo po ay nais matuto sa English, medyo struggle kayo, lahat ng tayo nag-struggle sa mga subject. Pero kung yung English bilang ating pangalawang lingwahe na ginagamit natin, you will realize na napakalaki ng advantage kung tayo po ay may kaalaman sa English and we have the knowledge to speak about grammar and writing. So we invite you to enroll dito po sa klase natin ng English as a second language. Wednesday po yan, 7 p.m. po. And on Wednesday, makikita o malalaman nyo sino po ang inyong mga teacher. At sila po hindi basta-bastang teacher. Sila po yung mga maalam at magagaling talaga sa English. Ayan, kaya makakatulong po sila sa inyo. Ayan, so pangalawang klase that we're offering to you is kung may second language tayo, may third language din. Ang church natin ay laging may Korean. So nakakapagod naman po si Kuya Joseph lang lagi ang nagko-Korean at nag-interpret. Darating ang panahon kahit pa paano marunong kayo magbasa. At makakatulong din kapag nakita nyo, ay marunong pala akong mag-Korean. Nakita ko yung sarili ko na marunong akong magbasa, naging interesado ka sa Korean. Later, kapag kayo ay nagtrabaho na, yung who knows, kayo ay pwede maging bilingual word. Ang minimum ngayon ng bilingual is 100,000 na per month ang sweldo. Kaya, di ba, malaking tulong din yan. And of course, kaya nyo makipag-converse with Korean. So, basic lang yan, guys. Sisimulan muna natin sa mga magbabasa ng Hangul na Korean alphabet. And that will be on the same time po on Wednesday, alas 7 din po. Yan, kung gahaman ka, gusto mong pareho, ang tingin katawan mo. Pero hindi mo magagawa. So, prioritize kung anong gusto nyo. Pero magkakaroon pa ng changes yan. Okay, so kung gusto nyo matuto ng basic Korean and the expressions, please enroll for Hangul class and Korean basic expressions. And for those of you who are struggling sa paggawa ng research, I know ChatGPT is very available, but it's an advantage kung kayo'y marunong sa paggawa ng research. So kung kayo ay nag-struggle sa practical research, you also can enroll para sa klase na yan. That will be on Thursday, alas 7 din po yan ng gabi. So that's all the classes are sa evening po dahil kayo po ay madalas gabi lang ang availability. So itong tatlong klase na to, kung tingin mo ikaw ay nalilig na mag-enroll dyan, huwag ka mag-hesitate. Tonight is the start of the enrollment. O, alam mo talaga. Wala po tayong tuition fee. Ang kailangan lang natin is consistency. Okay? Enrollment fee is free.
You just need to be consistent at kailangan tuloy-tuloy yung pag-attend para hindi sayang po yung ginagawa natin. So, ang enrollment methods po natin, napaka-simple lang. Pwede po kayong mag-approach sa atin after the service or meron din po tayo ipamimigay. Kung hindi wala kayong available na gadget for online enrollment, pwede po kayong kumuha nitong form na to before you leave the church. Make sure you grab this form at ibigay po ito para po ma-enroll kayo dun sa klase. Kung medyo teki-teki naman kayo, ang QR code po natin ay available. Pwede mo niyong picturean or scan for you to be led sa ating Google Form link para sa ating enrollment. So yun naman po mga kabataan, make sure you apply for our Light Bearers Academy. That is for you guys. So huwag natin sayangin yung opportunity. Ayan, so ngayon po tayo po uuwi na. Make sure uuwi kayo ng diretso habang hindi pa po umuulan. And see you po sa ating po mga Dawn Watches this week. Pakiligpit na lang din po yung ating mga upuan, maayos, sa gilid, sa likuran. Maraming salamat po sa inyo. God bless.